إلهي يا متعالي ارحم حالي، إلهي يا متجلي ارحم ذلي يا إلهي. وبه نستعين، والصلاة والسلام على رسول الله الكريم. Amma ba'd, assalamu alaikum warahmatullahi jami'an wabarakatuhu, at magandang hapon sa ating mga kapatid, mga kababayan, mga kasangga saang dako man tayo ng lugar na nasasakop ng ating istasyon dito sa 99.4 Kasangga FM. Magandang hapon po mga kapatid, at assalamualaikum sa ating mga kapatid na mga Muslim. Alhamdulillah, at tayo ay binigyan ng Allah subhanahu wa ta'ala ng gabay, nang sa ganun ay ating maipabatid, maipahayag ang katuruan ng Islam. Sa hapong ito mga kapatid, sa pananampalatayang Islam, ang ating tatalakayin sa abot ng ating makakaya, sa abot ng kaalaman ibinigay sa atin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay hinggil sa hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igitanim khamsin qabla khamsin. Paghandaan ninyo ang 5 habang hindi pa dumarating sa inyo ang 5. So, dapat daw na maging preparado tayo sa 5 klase bago dumating yung 5. Una dito mga kapatid, sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shababaka qabla suyukhika. Paghandaan ninyo, o yung sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bigyan niyo siya ng pansin, para bang gawin niyo ito habang hindi pa dumarating ang 5. So habang may oras, kasi ang mga tao kasi nasanay tayo na kapag maganda na yung buhay natin, kapag ang estado ng ating pamumuhay is nasa normal o maganda, is para bang nalilimutan na natin ang mga iilang importante na dapat natin, o dapat na ito ay ating gawin. Kasi ang tao is normal sa tao na kapag makatamasa ito ng mga magagandang karanasan o magagandang gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala, is nagiging para bagang mayroon siyang nalilimutan o nagkakasakit na kalimot. Sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sababaka qabla shuyukhika. Ibig sabihin, maging preparado ang isang tao habang siya ay bata pa, habang hindi pa dumarating ang kanyang pagiging ulyanin, habang hindi pa dumarating ang katandaan, ang pagiging ulyanin ng isang tao, ay dapat maging busy ang isang tao, ay dapat itong dapat niyang ialay ang kanyang pagsamba habang siya ay malakas, habang siya ay bata pa, sapagkat kapag dumating ang pagiging ulyanin ng tao, o umabot ka na sa taon o sa edad na kung saan hindi mo na kayang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay siguradong ikaw ay magsisisi na. So habang may panahon, dapat bigyan natin ng pansin ang ating murang katawan, nang sa ganun gamitin natin ito sa pag-aaral, pagsasaliksik, pagtuklas sa katuruan ng Islam, nang sa ganun ay hindi tayo malihis sa maling daan, hindi tayo maakay ng mga masasamang elemento,
habang hindi pa dumarating sa atin ang pagiging matanda o pagiging ulyanin ng isang tao. Sapagkat kapag yung ikinumpara ang bata sa matanda o ang bata o ang teenager sa isang taong ulyanin, kapag magkaiba na po sila kapag sa based on pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, magkaiba na po ang kanilang flexibility o yung activeness, pagiging active sa pagsamba, sapagkat ang bata ay wala pa masyadong iniindang sakit, subalit ang mga matatanda ay marami na silang iniindang sakit na nagiging dahilan na hindi nila nagagampanan ng mabuti ang pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, waliyadu billah. Wallahu a'lam. Ang pangalawa is quwwatika qabla du'fika. Dapat ay habang malakas pa ang iyong pangangatawan, habang malakas pa ang iyong pangangatawan, ang iyong pag-iisip, habang malakas pa ang iyong iman, ang iyong pananampalataya kay Allah at paniniwala kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay dapat gampanan mo na o gawin mo na ang lahat ng iniutos ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo. Sapagkat kapag dumating na ang araw na ikaw ay manghihina, gustuhin mo mang sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, ay hindi mo na ito magagawa. Sapagkat tignan natin ang ating mga kapatid sa pananampalatayang Islam, kapag sila ay dinadatnan ng mga pagsubok, halimbawa na lamang ng sakit, at naging dahilan ng paghina ng kanilang mga katawan, ay na humihina rin o bumabagal din ang kanilang gawain o ang pagganap nila sa tinatawag na pagsamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pangatlo na dapat nating isaalang-alang na gawin habang may panahon, faragi ka kabla syugulik, ang tinatawag na pagiging bakante ng ating oras, habang hindi pa dumarating sa atin ang pagiging busy, pagiging pagdami ng ating mga gawain. Habang bakante pa ang oras, dapat bilang isang Muslim, bigyan mo ng oras ang tinatawag na pag-aral sa reliyong Islam. Sapagkat ang pag-aaral sa ating reliyong Islam, ito ay fard o ito ay obligado sa bawat Muslim, akilun baligun. Bawat Muslim na may wastong gulang at tamang pag-iisip, ito ay obligado sa lahat ng mga Muslim na pag-aralan ang katuruan ng Islam, sapagkat hindi marapat at hindi kaaya-aya sa isang Muslim na pinapabayaan niya ang pag-aaral, ang pagtuklas niya sa kanyang reliyon. Sapagkat kapag hindi mo alam ang iyong reliyon, may posibilidad na ikaw ay maaakay at mapapasama sa mga taong taliwas ang kanilang mga gawain sa katuruan ng Islam. Kapag hindi mo alam kung ano ang iyong reliyon, ang mga masasamang elemento ay darating sa iyo at ito ay bibigyan ka ng pagsubok. At kung wala kang sapat na pananampalataya kay Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw ay maakay sa mga maling landas. Habang may oras, habang hindi ka pa busy, habang meron ka pang panahon na mag-aral, sumamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, habang may panahon, magbago ka na kapatid. Isipin mo kapatid, na lahat tayo ay babalik kay Allah subhanahu wa ta'ala. Babalik sa ating dakilang lumikha, ang Panginoon ng lahat ng sangkatauhan, si Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pang-apat, ginaka kabla
faqrik. Ang yung kayamanan, ang kayamanan mo habang hindi ka pa naghihirap. Ang pagiging mayaman habang hindi ka pa naghihirap. So dapat bilang isang Muslim, dapat habang ikaw ay may kayamanan, habang ikaw ay may sapat na kayamanan, gamitin mo ito sa mga gawain na kalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Magbigay ka ng sadaqah sa mga taong nangangailangan. Tumulong ka sa mga taong may hirap. Sapagkat kapag dumating sa iyo ang tinatawag na kahirapan, kahit gustuhin mo mang tumulong, ay hindi mo na ito kaya. Sapagkat wala ka ng kakayanan para sila ay tulungan pinansyal. So habang mayroon pang panahon o meron ka pang natitirang kayamanan, dapat bilang isang Muslim, gamitin mo ito sa mga gawain na kung saan ay kalulugdan ka ni Allah subhanahu wa ta'ala. Sapagkat isipin natin mga kapatid sa pananampalatayang Islam, ayon sa definisyon ng hadis ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang huling taong papasok sa paraiso ay ang mga taong sila yaong mga marami o mayayaman, maraming mga kayamanan. Sapagkat itatanong ng Allah subhanahu wa ta'ala sa iyo kung saan mo kinuha, saan galing ang iyong kayamanan. Kung paano mo ito ginamit. Napakarami. Kung ikaw ay milyonaryo, kung ikaw ay bilyonaryo, isipin mo ito mga kapatid sa araw yawmul hisab, sa araw na kung saan titimbangin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng mga gawain, ay iisa-isahin ng Allah subhanahu wa ta'ala ang lahat ng kayamanan mo. Kaya naman ang mga taong may hirap ay sila yaong mauunang makapapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala, sapagkat kakaunti lamang ang titimbangin sa kanilang kayamanan. Ang importante mga kapatid ay nasa katayuan ka lamang ng pananampalatayang Islam. Sapagkat sabi ng mahal na propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, awwalu ma yuhasabul abdi yawmal qiyamati as-salah. Ang kauna-unahan daw na titimbangin sa araw ng paghukom, sa araw na kung saan titimbangin ng Allah ang mga gawain natin dito sa mundo, mabuti man yan o masama, ay titimbangin. At ang kauna-unahang titimbangin sa atin ay ang tinatawag na salah o ang takdang pagdarasal o ang pagtayo ng salah ng 5 beses sa isang araw. At kapag ito ay pumasa ang salah, lahat ng mga gawain mo liban sa sala, lahat ito ay papasa na rin. Subalit wa in fasadat, kapag hindi ipumasa ang salah, sapagkat hindi ka naman nagsasala, hindi ka naman nagsasagawa ng sala, lahat ng mga mabubuti mong gawain, lahat ng mga gawain mo liban sa sala, ay hindi na rin papasa at mawawala ng saysay para sa iyo. Ang panglima mga kapatid na dapat nating isaalang-alang sa ating pamumuhay, dapat nating gawin habang may panahon, habang hindi pa dumarating ang takdang panahon na kung saan wala ka nang magagawa, ay ang tinatawag na hayatuka qabla mautik, ang iyong buhay habang hindi pa dumarating si kamatayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Mulk, ayon sa binasa ng ating kapatid sa kanyang opening qiraatul Quran, kalima al-fitahiyya, alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Amin daw ginawa, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang
kamatayan at ang pagkabuhay. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nang sa ganon ay makita namin, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kung sino ba ang gumagawa ng pagsamba, sino ba talaga ang sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sino ba ang sumusunod kay Allah subhanahu wa ta'ala. At kapag dumating sa atin ang araw ng paghukom, lahat ng mga kayamanan, kahit gaano man ito kalaki o karami, kahit na ang kayamanan mo ay singlaki pa ng bundok, at kahit gaano pa kadami ang iyong mga anak, ang iyong mga supling, sing dami pa man ito ng mga tao dito sa mundo, ay wala na silang magiging pakinabang kapag dumating na ang araw ng paghukom. Al-yawma la yanfa'u fihim malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Sa araw na iyon ay hindi na magiging kapaki-pakinabang ang iyong kayamanan, ang iyong mga anak, liban na lamang sa iyong paniniwala, takot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay mayroon tayong napulot. Bigyan tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala ng sapat na kaalaman, pangunawa, taufik, nang sa ganoon ay ating maintindihan ang ating reliyong Islam, ating maunawa ang mabuti at ating maisagawa sa ating pang-araw-araw na pamumuhay ang katuruan ng Islam, nang sa ganoon tayo ay maiwas sa mga maling gawain, mga gawain na kung saan ito ay taliwas sa ating pananampalatayang Islam. At nawa sa araw ng paghukom, padaliin nawa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin ang lahat, nang sa ganoon tayo ay makapasok sa paraiso ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil dyan mga kapatid sa pananampalatayang Islam, huwag nating isipin na dahil tayo ay mayroon ng sapat na kayamanan o magandang buhay ay okay na. Lagi nating isipin mga kapatid, mga kababayan, na ang lahat ng tao ay dadaan sa tinatawag na kamatayan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. Lahat ng mga taong may buhay, sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, ay makakatikim ng tinatawag na kamatayan. So wala tayong takas mga kapatid. Ibig sabihin, lahat tayo ay mamamatay. So ang pinakamagandang taong mamamatay ay alam niya kung ano o kung sino ang lumikha sa kanya. Sa sukran. Assalamualaikum.